Okay mga Lods, welcome back to another Never Grow Old content. Now, teka lang, nawala yung music ko. Oh my God. Ayun. Okay, so ngayon pong, para dito sa video na to, gusto ko lang kayong bigyan ng glimpse kung paano, yung bang paggawa ng video process. Kasi ganito kasi yung buhay ng isang YouTuber. Dito natin ilagay. Hindi parating mataas yung views mo. Minsan mataas, minsan mababa, minsan nagpa-plateau yan. Halimbawa, noong 2024, there was a time na sobrang taas ng views ko. Tapos nagkaroon ng issue, tapos bumaba, di ba? Ngayon, medyo nagpa-plateau na siya. Yung nagno-normalize siya na tinatawag. Ibig kong sabihin, there are only a few YouTubers that who will remain mataas yung views nila in a consistent basis, 'di ba? Ano 'yan cycle 'yan And halimbawa si Kong TV. Si Kong TV lang yung sa utak ko, or si Gaben ngayon at saka si Jay Ong, na consistent sila sa views. Pero yung ibang YouTubers na nasa level nila dati, ngayon bumababa na ng paunti-unti. Hindi man mataas yung pagbaba nila, pero recognizable sila since nung pagsimula nila. Now, ano po ba, kung bakit ko binibring up yon as as primer of our conversation for today? Kasi nga, eto kasi galing to dun sa halimaw na views, okay? Galing to sa pranking content na usong-uso nung araw yan, hanggang sa nag-peak siya ng millions of views. Katulad dito, 2.5 millions, 2.2, 1.4. Tapos nagkaroon sila ng drop-off pagdating dito sa 4 months ago, tapos hindi na sila nag-upload. Kasi ganito, sasabihin ko lang din sa inyo kung bakit usually tumitigil yung mga YouTubers na mag-upload ng content nila. Ang isang reason dyan is that yung production cost na tinatawag. Kasi whether you like it or not, eto kasing pag-YouTube, may production cost yan. Halimbawa, etong setup ko na to. Basically, ang setup ko dito, ang pinakapuhunan ko is kuryente. May PC kasi ko, ano naman yan, tapos internet. Yun lang yung puhunan ko rito. And mostly kasi and wala akong editor. Ako lang yung nag-i-edit para sa sarili ko. So, lahat ng overhead ko, lahat ng expense ko, doon lang karaniwan na pupunta. Pero may mga ibang YouTubers na kung nag-hire sila ng researcher, nag-hire sila ng mga editors for their thumbnails, for their videos, and all of this. Normal naman yun yung normal sa pag-YouTube. Now, tinignan ko kasi yung metadata nitong si Never Grow Old, and nakita ko talaga, nag-drop siya ng significant dito from millions of views to hundreds of thousands of views. Although, malaki pa rin naman yung views na yan, kaso hindi na siya yung level noon. Ngayon, namimigay kasi siya ng limpak-limpak na salapi sa mga videos niya. Halimbawa, isang example, eto, namigay sila dito ng 2,000 pesos, ganyan. Kasama. Ang time parang 1.3 million views to. Now, ang 1.3 million views, siguro more or less mga 60,000 pesos yung kikitain nito. Papakita ko lang sa inyo. More or less yan pwedeng mali ako, pero nasa ballpark na ganon. Ganon yung kikitain niya ng 1.3 million views. Kasi ang 100,000 views ngayon ng 10 minutes, parang nasa $100 sila. Ganon yung kitaan ngayon sa ganyan kalaking views. And mataas yung dollars ngayon. Kaso, pag dito ka pumunta sa latest video nila, ganon pa rin yung format nila. Namimigay pa rin sila ng pera sa daan. Kaso, may yung overhead nila 250,000 views lang to. So ang kikitain lang nila diyan siguro swerte na yung 20,000. So lugi pa sila diyan sa overhead. And kung dalawa sila dun sa channel nila, so mga 10,000 lang yung take home nila diyan. More or less ganun yung kikitain nila diyan. Maximum na yon. Now, bakit ko binibring up lahat to? Kasi usually, ang mga YouTubers kasi, nag-change sila ng strategy pag hindi na ganun kalaki yung kita nila. Some of them, they are trying to increase production cost. Nakita nyo dati, yung mga ibang YouTubers, live lang, tapos commentary lang, tapos iniba nila, ginandahan nila yung content nila, pero it's the same shit, di ba? Meaning to say, hindi naman nagbago yung sinasabi, nagbago lang yung aesthetics, di ba? May mga ganun, ay mali. May ganun, di ba? Dito,
In fairness naman sa kanya, bago siya magkaroon ng mga clickbaity na, kasi clickbait tong mga thumbnail nila, and i-ano natin yan, deep dive tayo dyan. Pero gusto ko lang sanang maintindihan nyo yung proseso ng paggawa ng video and why content creators change their style over time, di ba? Ang sigurong nakikita ko lang talaga na sobrang consistent simulat sa pool pa lang is si Kong TV. I think wala akong maisip na ibang YouTuber na ganun ka consistent for the longest time. I mean kahit si Paolo yung production niya iniba niya na rin eh. Ibig kong sabihin, dati naka green screen siya which is mas matagal i-render versus ngayon na maganda naman yung editing, normal sa commentary, pero it's not the same as yung from previous, di ba? So I'm just giving you example. Siguro hindi na ganun kataas yung views niya noon tsaka ngayon. Ako rin naman, nag-iba rin ako ng format. Dati nagla-livestream ako, ngayon hindi na kasi wala na akong oras. Mas gusto ko yung ganitong format kasi mas madali siya para sa akin. Hindi na rin ako nag-e-edit masyado kasi mas madaling magsalita sa akin and i-outline ko na lang yung sasabihin ko. Parang nagkukwentuhan lang tayo. Okay na sa akin yun. So ako yun, di ba? So yun yung adjustment na ginagawa ko. So miski 1K views, 2K views, 3K views, pagka inipon ko naman yun sa end of the month, meron na akong may panggastos ako para dito sa lahat na to. 'Di ba? So that's my reasoning kaya ganon yung style ko as a vlogger, okay? And of course, iba-iba 'yan. Kada YouTuber iba yung style nila. Do as you please, 'di ba? So ngayon eto kasing si Never Grow Old. Ang nangyari sa kanya, from pranking videos to medyo clickbaity videos. Ngayon, kung titignan nyo tong mga doon lalong-lalo doon sa lalaki kong audience. If you know, you know. Hindi ko na i-explain ng malaliman yan. Pero if you know, you know. So bakit ganyan yung kanyang thumbnail? Una, kung mostly lalaki yung nanonood sa'yo, ganyan talaga yung pinaka clickbaity sa lalaki. Magkaiba kasi yung thumbnail to inform the audience of what they would expect. Yun yung tinatawag na headline eh. Kasi ang title kasi ng YouTube, ang isang thumbnail kasi, dapat number one, it's supposed to give you an introduction kung ano yung i-expectin mo doon sa content, and yung title din ganun din. Halimbawa, kanina, 'di ba, yung tungkol sa yung title ng mga videos ko, exactly what it says. Pag kinlik mo, yun yung aasahan mo, yung about kay Attorney Claire at saka kay Robin Padilla. Etong Never Grow Old, ang topic nito is clickbait. Kaso nagsasimula, ine-explains ko sa inyo yung fundamentals ng paggawa ng isang YouTube. Pero yung pinaka main point nito is kung bakit siya pumunta dun sa pagki-clickbait. Ngayon, iniba na naman niya kasi yung format niya, hindi na siya nag-a-upload sa YouTube eh. Kasi mahirap talagang kumita sa YouTube. Dedication ang kailangan mo dito sa YouTube. Pag hindi ka dedicated sa audience mo rito, wala. Hindi ka talaga kikita. Ako nga, nagpapasalamat ako eh. Kasi kayo, hindi nyo ako iniwan. Miski dun sa dami ng pinagdaanan kong trouble sa mga ibang YouTubers, you're still here. Ibig sabihin, yung 1,000, 2,000 sa inyo, nakikitaan pa rin ng value yung sinasabi ko. And maraming salamat sa inyo, di ba? Di ba, yung magbubunga, promise ko naman sa inyo, magbubunga yung mga pag-iintay natin. Siguro medyo matagal pa, pero it is what it is. Lahat ng pinagdadaanan natin dito, meron naman yan patutunguhan. Whether it's good or bad, it really doesn't matter. Ang importante is yung relationship natin as audience and as Nico David, the content creator. And whenever you click my video, yung ine-expect nyo, yung papanoorin nyo, hindi clickbait. Although ang labanan talaga sa thumbnail talaga is clickbaity dapat siya para mas click ka ng tao. Pero ako, ang reasoning ko kasi dyan, gagalingan ko na lang. Gagawin ko na lang mas nakakatawa, mas meme yung dating para i-click ng mga tao. That's why kung napansin nyo, ginagamitan ko siya ng cartoonish, 'di ba? Parang cartoons siya, 'di ba? Parang anime siya para medyo pampawala ng stress din. Ito kasi, Lods, if you know, you know. Yun lang yung sasabihin ko rito. Now, in fairness naman sa kanya,
gets ko yung ginagawa niya. Kasi siguro, pag tinignan mo yung audience niya, mostly lalaki. Siguro ganun. Or 60% ng nanonood sa kanya is male demographic. So, mas benta yung ganitong mga type ng clickbaity na content. Kasi hindi kasi normal ang clickbait. Kasi may naalala ko, may nagsabi na YouTuber or sa TikTok yata yan or somewhere na sabi niya ganun na normal lang daw yung clickbait sa YouTube or sa thumbnail. Ang sagot doon, hindi, tanga ka ba? Hindi normal ang clickbait. Ang normal yung headline kasi magkaiba yung clickbait at saka yung headline. Ang headline is primera yon para doon sa content. Ano yung expectation ng tao and mahihit ba ng expectation na yon yung content. Ito kasi kunyari bembang. Ano ba ibig sabihin ng bembang? Tapos may babae na ganyan yung itsura. Eto, lalong-lalo na yung may pera, 'di ba? Yung sa pera yung ganyan. Kasi merong certain part ng audience talaga na if you know, you know. Hindi na ako mag-aano doon. Hindi ko na i-deep dive 'yon. So, mali ba to or tama? Hindi naman mali siya, pero para sa akin kasi there's always a good way para expectin ng audience kung ano yung nasa title, yun din yung content. Yun yung para sa akin na tama. Pero kanya-kanyang strategy yan. Gets ko naman yung strategy nitong si Never Grow Old kasi gets ko yung demographics niya. Most likely ganun yung demographics niya and I'm speaking from personal knowledge of course as a YouTuber kasi makikita naman namin yung sa analytics namin kung sino yung mostly nanonood sa akin. Like for example, I would think na i-click nyo to kasi ang gagawin ko rito most likely is hijacking ko yung yung thumbnail niya tapos lalagay ko doon if you know, you know. Kasi pag-uusapan natin, hindi naman malayo which is yung thumbnail na sexy na ganyan, 'di ba? Kasi alam ko most sa inyo is mga lalaki, 'di ba? Ganun yung demographics ko sa YouTube And basta if you know, you know. Yun na lang yung sasabihin ko. Anyway, mag-a-upload pa ba siya? Kasi siguro yan yung dito. Kung wala ng pera, malamang malabo na yan. Kasi nakita mo yung once per month na lang siya nag-a-upload ang problema kasi sa YouTube, you have to be consistent. Pag hindi ka consistent, papatayin ka sa algorithm. Hindi ka isasali. Ako, nagpapasalamat ako kahit papaano, nasa circulation pa rin ako. Ibig sabihin, hindi ako na lalagay sa nararank pa baba. Diba? Kasi ganun yan yung ranking system ng YouTube. Kapag hindi ka nag-a-upload, ira-rank down ka ng sobra. Hindi pa naman. Maraming salamat sa inyo. Sobra. Anyway, sana natuto kayo ng konting insider sa YouTube. Never Grow Old. Maraming salamat dahil tinanggal mo yung cosplay. Pwede na yon para sa akin. Yung sugal na lang siguro, pero gets naman din kita. Gusto mong kumita, ganun talaga. Gege mga lods.